information not to miss. Time for great laughters. Candy Talks. Candy Talk! Candy Talk. Ang saya-saya. Ano daw? Ang saya-saya. Candy Talks! Pilipino ng Occidental Mindoro. Checking in tayo sa programa po nating Candy Talks at 9:35. Good morning sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Radyo natin 101.7, your friend, your radio. Bakit pakiramdam ko parang ang hina ng aking sound na naman ulit? Sound check muna tayo mga kapatid. How is my audio? Kamusta po? Pasuyo naman sa mga friends natin. Maganda ba ang audio ko? Oh. Wala eh. Tsaka doors. Parang feeling ko lang, hindi ko sure kung ako ba to. Ako lang ba ang nakakarinig ng pangit na audio? Hindi ako natutuwa. Ay, binabati natin ang good morning. Ang mga kasama po natin ngayon sa studio. Nasa loob po sila ng booth. Si Kuya Ricky at saka si Shane. Kuya Ricks, kamusta naman ang akin pong tunog dyan, Kuya Ricky? Baka naman pwede mo akong sabihan kung okay ba. Maliban sa akin, Kuya Ricks. Alam ko naman yon, maganda ako. Sa mata ni Kuya Ricky. Sa kanyang mata lang. Wala na sa mata ng iba. Hindi na tayo maganda. Ay, nako po. Good morning sa inyo mga friends. Ingat pa rin tayo ha. Dahil matindi po yung epekto ng habagat dito sa atin sa Occidental Mindoro. Lalong-lalo na po sa may part ng Paluan, sa may part po ng Santa Cruz, ng Mamburao, sa mga part na yon, no, mag-ingat po tayo. Actually, dito rin sa atin sa bayan ng San Jose, diba? Dito sa may kahapon, 'di ba? Bumaha na naman sa may Labangan, 'di ba? Alam niyo naman yung area na 'yan, napakababa, no. Ang bilis din talagang umano ng tubig. At dito rin po sa part namin sa may Ilocandia, no, kagabi talagang baha din. So mag-ingat po ang lahat, dapat lagi po tayong ready at may contact numbers po tayo ng mga emergency natin in case kailangan po natin, no, ng paglikas, no, kailangan natin ng assistance. Basta mga emergency cases, dapat po meron tayong mga numbers ng ating MDRR or kaya BDR, pwede rin, no, yung mga barangay disaster risk reduction natin, mga responders po natin, mas maganda na meron po tayong mga numbers noon, lalo na po sa panahon ngayon, kapatid, okay? Kanselado na naman ang klase, kanselado din, hindi pala canceled, pero meron namang mga alternative, no, na setup. At meron din tayong iba pang mga friends na pumapasok pa rin po sa kanilang trabaho, especially doon sa mga nagtatrabaho po sa mga private companies. No? Kasama na rin po dyan yung mga nagtatrabaho sa radio. Hindi rin po tayo magpapahuli sa paglubog sa baha dahil kapag mga nasa radio naman, talagang automatic. No? Kapag mga ganitong panahon, talagang pumapasok pa rin kami. Yun nga lang, sa pagkakataong ito sa buhay ko, hindi ako makakapasok because, you know, ang ating buhay ay injured pa din. Injured pa din tayo. Mag-excuse lang ako ng konti ha. Baka lang bigla lang ako mawali. Wait lang. Mag-excuse lang talaga ako para maging maayos ang ako. Ayan, hello. Ay, nawali. Teka lang guys. Wait a minute. Wait lang guys ha. Baka mawala. Ayun. Ako lang ang nawawala. Ito lang pala ang nawawala sa akin. Okay, wait lang. Diyan lang kayo. Huwag niyo ako iwan. Huwag niyo ako iwanan. Hello, sound check. Ayun. Much better. Nagets ko na ngayon ang problema. Mali-mali pa lang aking mga paglalagay. Okay na po. Ako'y naging shung. Pagkatapos ko mag-transfer,
Naging technician. Balik ngayon tayo sa pagiging Candy Riri. Sorry po dun sa problema natin sa audio. Ganun talaga. Kapag ka nasa balor ka lang, minsan nagkakaroon tayo ng mga problema sa life. Okay? So much for my talking. Ganun talaga. Candy talks to eh. Siyempre, nag-talk-talk nga si Candy. No? Puntahan na natin yung topic natin for today. Kung sabi naman ni Kuya Lito, I am loud and clear. Hindi kaya meron lang akong tutuli? Baka sa tutuli ko lang to, Kuya. Sa tutuli ko. Naglinis naman ako. Okay. Tita Rodora, good morning to you. Napag-uusapan natin today mga friendship, yung mga bagay o yung mga paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin na kalaunan, nangyayari nga siya. Dahil sa power, hindi lang pala kilikili ang pumapower dito. Sabi, matindi rin daw yung power ng mga binibigkas nating salita. 'Di ba? So kung meron tayong binabanggit na mga taliwas na mga bagay, let's say for example, lagi mong sinasabi na, hindi ko na babalikan yung ex ko. Kahit magmaniklob pa siya, 'di ba? Mga ganon. Never ever over my emirate body. May mga ganon ka pa malalaman, no? 'Di ba? Tapos mga ilang linggo lang nakita ka na naman ng mga tropa mo, "Oy, balikan na naman kayo." O kaya sinasabi mo palagi, ayoko na talaga sa mga lalaki na yan. Lahat na lang sila manluloko. Di ba? May mga ganong emirate ka pa sa live. Diba? Makalipas ang ilang buwan or ilang araw. Wow, araw lang. Meron ka na ng pinakilala. Ladies and gentlemen, meet my boyfriend. Ayaw mo na talaga sa mga lalaki niya na, grabe. Man-hater ka na daw talaga niya na. Pero 'di ba, nangyayari pa rin yan siya. Ikaw kapatid, may gano'n ka ba? May sinabi ka ba sa sarili mo na hindi mo na 'to gagawin? Ayaw ko na talagang gawin 'to kahit kailan. 'Di ba? Tingnan natin kapatid kung ano yung mga bagay na yun na sinasabi mo sa sarili mo na hindi mo nagagawin yan siya. Pero makalipas lang ang ilang sandali ng iyong buhay. Ginawa mo na naman yan siya. Kagaya ni Maricar. Sabi ko dati, hindi ako magiging katulad ng nanay ko. O, diba? Uy, bakit? Samantalang tayo, diba gusto natin yun? Gusto ko po maging katulad ng nanay ko. Mabait, masipag, matalino. Nakahanap ng kagaya sa tatay ko. Iba ang kwento ni Maricar. Ngayon, sabi niya, naririnig ko na yung sarili kong nagsasabi sa anak ko, pag ikaw lang talaga. Namamagalit na po si Marimar. Nagagalit si Marimar. Marimar, ba't ka nagagalit masyado? Huwag ka masyado nagagalit. Ay, teka lang, bakit nawawala ako? Wait a minute. Hala, nawawala. Ayun. Nagagalit na rin yung mga gamit dito sa akin. Tapos naisip ko, sabi ni Marimar, teka lang, ako pa ba to? O nanay ko na to? Diba? Baka Hala, baka ikaw na pala ang nanay mo. Pero hindi, 'di ba? Karamihan sa atin, talagang ganun yung nangyayari. 'Di ba? Yung sabi natin, pag ako nagkaanak, hindi ko gagawin 'to, 'di ba? Pag ako nagkaanak, lalo pa yung mga ngayon. Ay! Yung mga wala pang baby, 'di ba? Tapos nakakita ng mga nanay, no, na pinapagalitan ng anak sa public, 'di ba? Pag nasa restaurant, 'di ba? Pag ako nagkaanak, never na never kong pagagalitan yan sa harap ng maraming tao. Sos! Kung nagkaanak, kahit sa gymnasium, pinagalitan. Nag-perform ang anak, pinagalitan. Ganon kalupet. Akala mo lang kasi yun, di ba? Pero dumating ka din sa point na ganun pala talaga siya. Sabi ko, last talaga na online shopping ko na to. Isa pa to. Dumadami rin kayo pag naulanan no? Itong mga nagsasabi, hindi na talaga ako bibili. Last ko na talaga yun. Hindi na talaga ako maungutang sa online. Wag kami. Diba? Last na talaga. Pero yun na nga, diba? Nung nagkaroon ka lang ng pera, nakapag-ipon, nakautang, di ginawa mo ulit, balik ulit sa dating gawain. At sa bagay, marami na rin namang nangyaring ganyan. Hindi ka naman nag-iisa dyan, Paolo. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako babalik sa ex ko. See? Sabi sa inyo may mga bumalik talaga sa ex. Ilang iglap lang sa... Ilang tulog lang, nakibagbalikan na kaagad sa ex. Anyways, nahihirapan ako sa damit ko.
pero hindi pala ako makahinga dito. Sabi ko kasi kanina kaya ko to eh. Okay, good morning kay Tita Rodora sa Panta. Binabati ko muna si Tita. At saka si Kuya Erwin Peñaflor. Ay, nakatatandaan ko pala. Yung mga palagi nating mga listeners ay si Kuya Erwin, yan. Si Kuya Lito. Kuya Lito, welcome back. Makulimlim na umaga, DJ Candy. Loud and clear nga daw ako, sabi ni Kuya Lito. At saka kay Kuya Ogie, sasabihin ko pa lang si Kuya Ogie, pero ayun na, nakapag-comment ko agad siya. Kuya Ogie, hello to you. Thank you so much. Nakikinig ka rin ba sa radyo, Kuya? Pa-PM naman, oh. Nag-PM pa yan si Kuya Ogie. Hindi pa huhuli ang ating Kuya Ogie. O, siya, sige. Sabi ko sa asawa ko, hindi ako selosa. Wow! Diba? Baka mag-jowa pa lang kayo, sinasabi mo yan. Hindi naman ako selosa eh. As long as you are tapat, diba? At saka I understand everything. Yan na! Kunyari ka pa dyan, diba? Pero, alam mo na, kapag dumating na yung tumititig sa iyong asawa, ayan na, syempre, nagsiselos ka na din. Totoo naman, sabi niya, hindi ako selosa. Researcher ako. Wow, researcher! May bago na pala ngayon. Diba? Alam ko kung sino yung nag-like. Alam ko kung sino ang nag-like, nag-comment at nag-view ng story ng asawa mo. Grabe ha. Siguro, ikaw ang may hawak ng account ng asawa mo. Grabe yun. Hindi ka nga selosa, pero stalker ka naman. Bang level. At least, diba? Sabi ko noon, ayoko mag-abroad. Yan, ito yung mga ayaw na maayaw mag-abroad. Diba? Mahal mo ang Pilipinas hanggang sa nangyari ang mga mali-malita. Hanggang sa binaha. Hanggang sa lahat na lang. Diba? Healthcare, ay nako. Diba? Kasi gusto natin na malapit sa family natin. Pero dumating yung opportunity. Ngayon nagtatrabaho na ako sa abroad. 3 taon na ako sa abroad. Wow! Sana all. Uy, kung 3 taon na, nakapagpadala na ng box yan. Diba? Hindi ko man ginusto noon, pero kailangan kong subukan para sa pamilya ko. Oh. Yes. Kasi kailangan naman talaga yung subukan para sa pamilya. Yun naman talaga yun eh. Yung iba gusto nila talaga na makasama yung family nila. Kaya lang, alam mo naman dito sa Pilipinas, napakahirap mabuhay. May trabaho na nga tayo, hirap na hirap pa rin tayo mabuhay, di ba? Di mas lalo na yung mga walang trabaho. Diba? Ang taas na nga ng salary grade mo di ba? Pero di ba? Ang tumaas ba talaga yung salary? Parang hindi naman. Kasi parang ang tumaas naman talaga yung grado ng mata mo. Yun grade pa din, pero sa mata. Aray! Aray mo! Sabi ko, pagkatapos kong magtrabaho, magpapahinga ko. Marami na rin nagsabi niyan, pero nagkamali sila. Nagtrabaho ako, nagpahinga ako. Tapos, sabi ng nanay ko, tapos ka na bang magpahinga? Tapos na siya magpahinga. May papagawa pa ako. Ay! Akala ko ba sa pulang ang utos? Dinadamihan mo na naman. Wala diba? Mas madami pa talagang utos si nanay natin kaysa kay Lord. Si Lord 10 lang. Si nanay mo, diba? Nakaka-20 na yan siya. Sundin mo kasi kaagad. Para mabilis, diba? Matatapos agad yung utos. Hindi na ako sasayaw. Wow! Sa video, okay. Di ba sumasayaw ba sa video, okay? Pwede, diba? Habang kumakanta, may sumasayaw. After 2 songs, hawak niya na ulit yung microphone. May choreography pa daw. That is okay. Ano ka ba? Di mo ba napakinggan kanina? Yung top song natin. Kasama pa yan sa Love Radio. Top 10. Diba? Hawak mo ang beat. Ay, nako, mahirap maging tropa to. Hindi ka dito makakaranas na makakanta. Kahit 5-5-3-1 lang kakantayin. Hindi ka makakakanta pag ganito mga kaibigan di ba? Kunyari pa ayoko kumanta. No, it's okay. Kayo na lang. I'm shy. Mga ganun. Okay, wala akong sa mood kumanta. Sige lang. Tapos tumawa, kalipas lang mga ilang tagay. Kasalanan talaga ng tagay yan no?
Ba makalipas lang ang mga ilang tagay, biglang kinuha na yung microphone, nag-concert na, hindi ka makasingit. 20 lang yung ano doon naka-reserve doon kanya lahat yun, 19, tapos sa'yo yung panghuli, 20. Azor. Dati lagi kong sinasabi, mahirap maging successful dito sa Pilipinas. Lalo na wala naman akong special talent. Habang tumatanda ako, na-realize ko na baka hindi ako sumusubok kasi paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko kaya. Oh. Ngayon, kapag may gusto akong gawin, sinasabi ko na lang na hindi ko pa alam kung kaya ko, pero susubukan ko. Oh, ang ganda naman ito. O, tapos na tayo sa mga jokes. Seryoso na to eh. 'Di ba? Ayoko na tong baliin. Ayoko ng mga mambali, 'di ba? Okay na to, ayoko na mambasag. Carry na tayo doon. 'Di ba? Yun talaga. Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo perfect na kung ano yung sinabi natin, yun na talaga yung mangyayari. Pero diba? Hindi naman ibig sabihin nun na kapag sinabi na talaga natin ay yun na rin yung magagawa natin. Depende lang din sa atin yan. Ang hindi kasi maganda doon kapag laging sinasabi mo sa sarili mo yung mga hindi magagandang bagay. Let's say for example, lagi mo sinasabi na, ay, hindi ako makakabili niyan kasi mahirap lang ako eh. Hindi ko yan kaya kasi pang mga matatalino lang yan. Hindi ko yan gagawin kasi wala naman akong talent, 'di ba? Hindi ako pwede sa ganyan, no? Hindi ako magiging masaya diyan, 'di ba? Na hindi mo man lang sinubukan. So ano yung nagiging epekto kapag paulit-ulit nating sinasabi yung mga bagay na lalo na kung negatibo po ito, diba? Ano yung nangyayari? Bakit nagkakaroon tayo na o nga no, bakit sinabi ko kasi ito kaya yun talaga yung nangyari, diba? Ayaw mo sana yun eh, pero nga lagi mong sinasabi. So nagiging siya ng katawan mo, sistema siya ng katawan mo, diba? Yung behavior mo, yun yung nakakaapekto dun sa mga pupwede mong gawin. Diba? Kasi nga sinabi mo na, ay, hindi ko yan kaya hindi mo siya itatry. Diba? Pero pag sinabi mong, siguro sa ngayon, hindi ko pa siya kaya, pero baka bukas kaya ko na siya. Diba? Baka dumating yung pagkakataon nga na hindi mo na lang susubukan. Kasi nga, lagi mong sinasabi na hindi mo talaga siya kaya. Diba? Oh, kaya huwag mong gagawin iyon, kapatid. Di naman masama na maging realistic tayo, pero pwede naman nating sabihin, mahirap ito, pero mas maganda kung pag-aaralan ko to. Para matutunan mo siya. Gagawin mo siya. Diba? Hindi yung close ka agad yung mind mo na, hindi ko yan kaya. I cannot! With walling pa rin siya. Diba? Mahirap yung ganon. Hay nako, hindi mo naman kailangang magsinungaling sa sarili mo para maging positibo no yung attitude mo. Pero hindi naman paglalayon. Kumbaga yun ay pagbibigay mo ng pagkakataon sa sarili mo na kaya mo pa ring susubukan yung mga bagay. May possibility pa din. Huwag mong isasara yung possibility na gagawin mo pa rin yung mga bagay na yun. Okay? Kaya mo yan, kapatid. Sabi nga natin, kapag paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, nagiging self-fulfilling prophecy. Aray naman, self-fulfilling prophecy. Tapos, yun nga, yung expectation natin sa sarili natin, yung behavior natin, no? Syempre, kung ano yung possible outcome nun dahil yun dun sa mga iniisip natin at sa mga sinasabi natin. Oh, diba? Totoo yan. Di naman kailangan na, think positive lang, diba? Kasi hindi rin naman po pwede or di rin naman 100% na nangyayari na kapag sinabi mong yayaman ka, yayaman ka na talaga. Kasi kung wala ka ring gawa, no? Yun yung gusto natin doon. Kailangan, palagi natin siyang sasabihin, hindi ganon. Kailangan, yung sinasabi natin, pinipili natin. Kung ano yung finifeed mo sa sarili mo, sa mind mo, kasi po pwedeng yun yung mangyari. Pero, kapag wala pa ring action, wala rin. Kahit sabihin mong mananalo ako sa loto ngayon, di ka naman tumataya. Wala rin Hindi ka naman mananalo Kaya sinasabi mo lang yan. Pero huwag ka na magtaya sa loto. Mag-work na lang. Sayang din yung mga pinapantaya-taya na yan. Ganyan. Ha? O siya, sige. Basta ang point natin dito, if hindi lahat ng sinasabi natin nagkakatotoo, pero hindi rin lahat nung iniisip natin. Ay, hindi. Wala. Huwag na lang mag-point dito. I change my mind in a moment. Ang episode po na ito ay pointless.
Yung pala yun. Lang. Diba? What we repeatedly tell ourselves, diba, can influence how we see ourselves. Yan. Yun lang yung power nun. Diba? Kaya nga sabi yung salita, meron siyang power talaga. No, hindi lang yung kilikili mo yung may power, kundi yung lumalabas sa bibig mo. Kaya mas mahalaga na hindi siya negatibong bagay. Yun yung point natin doon. Hindi naman always positive, pero mahalaga na hindi lang puro mga negative yung mga lumalabas sa bibig natin. Okay? Yun lang yung gusto kong sabihin doon. May point naman siya, di ba? Mga 5%. Ay, nako po. May challenge tayo for today, mga kapatid. Ano yung bagay na palagi mo sinasabi sa sarili mo? Go! Meron ba? May sinasabi ka ba sa sarili mo na yan? Palitan mo siya. Diba? Instead na wala akong talent, diba? Hahanapin ko yung talent ko. Maring di ko pa siya natatagpuan ngayon. Pero, isang araw matatagpuan mo. And then you try things, diba? Na mga bagay na hindi mo pa ginagawa. Kasi baka doon ka pala mag-enjoy. O kaya baka doon mo pala ma-discover na, uy, ito pala yung talent ko, diba? Mambuisit ng ibang tao. Agang-aga no? Martes ng umaga nang gaganyan ka Charot lang. I'm sure, diba? Lahat naman tayo, meron tayong mga talent at meron tayong kanya-kanyang kakayahan sa buhay natin, no? Sa sarili natin. Okay? Basta always remember na mga kapatid na bago mo sabihin, hindi mo yan kaya, hindi mo gagawin, take a deep breath. Yan. Bukas, baka magawa ko rin yan siya. Okay, ngayon, pwede naman. Ikaw na bahala sa sarili mo, pero wag mo lang isasarado yung sarili mo, yung isip mo sa mga bagay na hindi ka pa rin naman sure. Okidoki, you can do it, my lads. Sabi ni Kuya Ricky, last 5 minutes. Kaya bilisan mo na. Last 4 minutes. I have 4 minutes para tayo pa ay magtuloy-tuloy sa ating pong programa. Siyempre, bonggacious na pagbate sa aking ate at sa aking kuya. Sabi ni Ate Fat, sabi niya, ang ganda ng boses mo, parang anghel na nasa lupa. Biglang sumigaw. Biglang gumanon. Biglang naging halimaw pala, Tipat, no? Good morning! Good morning, good morning. Sa radio daw po nakatutok ang aking Ate Fatima. Siyempre, binabati ko rin si Kuya A at ang buong Potestades family. Kay Toby, sa inyong lahat. Shout out po. Siyempre, magre-remind na rin ako dun sa mga friends natin, kasi baka po kayo ay medyo natitigasan na ng ulo. Diba? Kapag sinabi po ng inyong mga dyan, barangay kapitan o kaya ng mga kagawad na lumikas na po tayo ha. Dahil kailangan yung kaligtasan din po natin ay ang ating number 1 priority, especially sa mga ganitong klase ng panahon. Binabati ko si Lori D. Hi B, good morning to you. Thank you for watching B. Thank you so much. At saka syempre kay Sis Jem ko. Good morning Sis Jem. Ganda. Oo, pero hindi na ako makahinga. Masakit pa yung damit ko. Si Ryle Supetran Pines. Yan, good morning. Hi. Sabi niya, good morning po. Gusto mo idol taho, dalhan kita. Ano ka ba? Huwag mo naman tinatanong. Basta taho, go yan. Ang tanong, nasan ka ba? Ang layo-layo. Ay, nako. Kung malapit lang ako sa kabihasnan, last 2 minutes, sabi niya. Okay, Koy, sige, magpapaalam na po ako. Babatiin ko lang si, si Yupe Balaw. Pa-support po, naka-registered na ako sa PBB Collab Edition from San Jose Occidental, Mindoro, Mimaropa. Naku, ang dami talagang mga susali, ha? Mga taga-Oxy, go! I-power up yan. Si Jomeline, sabi niya, Jomeline Kasungka, kasidsid pala to. Maulan na umaga po, shoutout kami dito sa Silad, sa Sibalat Magsaysay, sa Abos at Kasidsid family. Thank you from Jomeline. Mag-ingat kayo dyan sa mga taga-Silad, no, sa mga taga-Magsaysay, no, yung mga teachers natin, buti na lang talaga nakauwi po sila ng safe. Nakakatakot din talaga yung mga late na announcement na uuwi yung ating mga friends, no? Lalo na yung mga teachers at mga estudyante.
Joel Megs, Gaa Maga. Yan, shout out natin siya watching from Kalintaan. Salamat. Hi sa mga taga Kalintaan. Mag-ingat din po kayo ha sa mga taga Kalintaan. Actually, buong Occidental Mindoro, mag-ingat po tayo. At saka wag niyo nang i-silent yung mga phone nyo. Kahit na nagagalit na kayo kay NDR. Mahal niya lang tayo, kaya niya ginagawa yan. Okay? Thank you so much everyone. Mag-ingat po tayong lahat. Have a happy Tuesday morning. Bye! Oras pala natin sa buong Pilipinas. A minute to go before 10 o'clock.